Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Adrian Balmes, seminarista ng Diocese of Novaliches at welcome po sa Almusalita. Yes po, I'm back at natutuwa akong makasama kayong muli dito sa segment na ito. At siguro almost 2 years din akong nawala at rest assured na yung absences ko ay ginamit ko upang magkaroon ng mga bagong karanasan na magagamit ko sa pagbabahagi sa inyo ng mabuting balita. Para po sa mga bago nating followers, ang segment na ito ay tinatawag nating hugot na salita, no? Na kung saan ibinabahagi ko yung mga personal kong hugot sa gospel, yung mga personal na hugot ng mga taong nakapanayam ko nitong mga nagdaang taon, na pwede natin mapagbahaginan. Comment nyo lang po sa comment section yung inyong mga personal ding experience tungkol sa gospel. At matutunghayan nga natin ang Ebanghelyo ngayon sa Mark chapter 3 verses 20 to 21. Na kung saan umuwi si Jesus mula sa kanyang paglilingkod at sinundan pa rin siya ng napakaraming tao. At hindi na nga siya nakakain, no? Maraming nagsasabi na siya'y nababaliw na dahil nga sa kanyang paglilingkod. At nakalulungkot minsan kasi personal din nating nararanasan ito na kapag yung ating paglilingkod ay sumusobra, no? Yung selfless service ba, selfless giving, selfless loving, minsan sinasabihan na tayo ng ibang tao na nababaliw na, ang tanga mo naman, bakit ginagawa mo pa rin yan? Ano bang napapakinabangan mo dyan? Pero gano'n naman talaga kapag mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung mga taong pinaglilingkuran mo, di ba? Ibibigay mo lahat para sa kanila. Kasi, kagaya ni Jesus, nakaangkla siya dun sa kanyang core values. Nakaangkla siya dun sa purpose o sa why he is serving. Nakaangkla siya dun sa mga taong makikinabang ng kanyang paglilingkod. At sana kapag nararanasan din natin itong mga naranasan ni Jesus, huwag sana tayong tumigil sa paglilingkod. Sana umangkla din tayo dun sa ating core values, sa dahilan kung bakit tayo naglilingkod, at sa mga taong mahal natin na nakikinabang sa ating paglilingkod. Minsan physically hindi natin nakukuha yung result. Pero it makes us a better, holier, and more loving person. Sana doon natin tinitingnan yung resulta. At ayun, sana ay matularan natin si Jesus sa Ebanghelyong ito. At ito yung hamon sa atin ngayong araw. Kung nagustuhan mo po ang video ito kagaya ng laging imbitasyon ni Father Luciano, like it, share it in your wall, and tag your friends. Samahan niyo po kaming palaganap ang mabuting balita gamit ang social media. Let's make the Word of God viral and may the Lord continue to bless you and keep you safe. Maraming salamat.